Kung kayo po ang siyang nakalagay doon o nakatayo sa kalagayan po ng mga tao sa Patikol, Sulu, na naiipit sa digmaan ng mga EFP at ng Abu Sayyaf, ano kaya ang magiging damdamin ninyo? Araw-araw, marinig ninyong putukan, hindi kayo nakatitiyak sa inyong buhay. Kayo ay naalipin ng takot, naalipin kayo ng pangamba, anumang mangyari. O di kaya kung kayo naman ay isa sa mga nalulung sa drug, tulad ng shabu. Anong pakiramdam ng isang taong alipin ng shabu? Karamihan sa ating mga nasaksihan, nasisiraan sila ng bait, wala sa tamang pag-iisip, pumapatay, hanggang mamatay, magnakaw, manakit, lahat na yata ng kasamaan ay naroon. Pero alam nyo ba na ang tao ay mas masahol pa dyan? Ang tao ay mas masahol pang alipin, hindi lamang ng shabu, hindi ng takot, kundi ng kasalanan. At ito ang pinakamatinding pagkaalipin ng tao, sapagkat ang taong makasalanan, magagawa niyang magpaalipin sa shabu, magagawa niyang magpaalipin tulad ng mga Abu Sayyaf, sapagkat wala siyang tamang kaisipan sa kanyang buhay. Ganyan po karamihan sa mga tao sa ating panahon ngayon. Subalit, hindi ganyan ang plano ng Diyos. Ang Diyos ay may magandang plano. Sa kanyang banal na kasulatan, ang plano ng Diyos ay para sa kaligtasan sa lahat ng mga taong makasalanan. At kung ito'y ating paniniwalaan, ito'y ating panghawakan, maaari tayong makalaya mula sa pagkalipin ng kasalanan. At ang salita ng Diyos ay magbibigay sa atin kung ano yung plano ng Panginoon. Buksan natin ito sa Deuteronomy chapter 6, sa Lumang Tipan, na aklat ng Biblia. Deuteronomy chapter 6, verse 17 to 25. Kung nandiyan na kayo, ating basahin. Deuteronomy chapter 6, verse 17 hanggang 25. Masikap ninyong ingatan ang mga utos ng Panginoon ninyong Diyos at ang kanyang mga patotoo at ang kanyang mga tuntunin sa kanyang iniutos sa iyo. At iyong gagawin ang matuwid at mabuti sa paningin ng Panginoon para sa ikabubuti mo at upang iyong mapasok at maangkin ang maturing lupain na ipinangako ng Panginoon sa iyong mga ninuno. Upang palayasin ang lahat ng iyong mga kaaway sa harapan mo gaya ng ipinangako ng Panginoon. Kapag tatanungin ka ng iyong anak sa panahong darating, ano ang kahulugan ng mga patotoo, mga tuntunin at mga batas na iniutos sa iyo ng Panginoon nating Diyos? Iyong ang sasabihin sa iyong anak, kami ay naging mga alipin ng Faraon sa Ehipto at nilabas kami ng Panginoon sa Ehipto sa pamamagitan ng makapangyarihang kamay. At ang Panginoon ay nagpakita ng mga tanda at ng mga kababalaghan, dakila at matindi laban sa Ehipto kay Faraon at sa kanyang buong sambayan sa harapan ng aming paningin. At kami ay inilabas niya mula roon upang kami ay maipasok upang maibigay sa amin ang lupain na kanyang ipinangako sa aming mga ninuno. At iniutos ng Panginoon sa amin na gawin ang lahat ng mga tuntunin ito na matakot sa Panginoon nating Diyos sa ikabubuti natin magpakailanman upang ingatan niya tayong buhay gaya sa araw na ito. At magiging katuwiran sa atin kapag maingat nating isinagawa ang lahat ng utos na ito sa harap ng Panginoon nating Diyos, gaya ng iniutos niya sa atin. Ito ang salita ng Panginoon, tayo nanalangin. Panginoon, tunay Lord na napakarami pong dinadaing ang inyong mga tao sa lupain ito. Iba't ibang problema, sari-saring mga krimen, kapahamakan, kasamaan, andyan ang kasakiman, andyan po lahat ng klase ng bunga ng kasalanan.
At dahil sa kasalanan, ang tao ay alipin sa sumpa nito at sa kamatayan. At ito'y nakikita sa buhay ng mga tao ngayon na sila alipin ng kasalanan, kaya nagagawa nila ang mga karumal-dumal na bagay. Ngunit kayo mayroong plano. At nais namin makita ito sa aming mga personal. Samahan niyo kami sa aming pong pag-aaral ngayong gabi. Aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Sa ating binasa, bagamat ito sa buhay ng bayan Israel, ay isang halimbawa kung paano naging alipin ng Israel sa bayan ng Ehipto. At mayroong tatlong bahagi ang plano ng Diyos para sa iyong kaligtasan kung ito'y iyong paniniwalaan at iyong panghahawakan. So tingnan natin ang mga plano ng Diyos na ito para sa atin. Una, plano ng Diyos na tayo'y ilabas sa pagkaalipin. Ilabas sa pagkaalipin. Ang sabi po sa verse 20 to 21 sa ating text, kapag tatawin ka ng iyong anak sa panahong darating, anong kahulugan ng mga patutuo, mga tuntunin, mga batas na inyutos sa iyo ng Panginoon nating Diyos, iyong ang sasabihin sa iyong anak. Kami ay naging mga alipin ng Faraon sa Ehipto at inilabas kami ng Panginoon sa Ehipto sa pamamagitan ng makapangyarihang kamay. Ito ang naging plano ng Diyos sa bayang Israel, na alam natin ng bayang Israel ay naalipin sa bansang Ehipto na mayroong 450 taon silang alipin dito. Wala silang kalayaan. Ano man ginagawa nila, nasa loob sila ng Ehipto. Alipin sila ng paghahari ng Ehipto. Kaya naman, ang Panginoon ay nagplano na sila'y palayain. At ang plano ito ay nagsimulang ibinanggit ng Panginoon sa buhay ni Moises noong ang Panginoon ay magpakita sa kanya sa bundok na kung saan mayroong isang puno na nasusunog ngunit hindi nabubuko. At ang sabi ng Panginoon kay Moises, ganito ang sabi sa Exodus chapter 3, verse 7 hanggang 8, ganito ang sabi. Sinabi ng Panginoon, aking nakita ang paghihirap ng aking bayan na nasa Ehipto at aking narinig ang kanilang daing dahil sa mga umaapi sa kanila. Talagang nalalaman ko ang kanilang pagdurusa. Verse 8, ako'y bumaba upang iligtas sila mula sa kamay ng mga Ehipsyo at upang sila'y dalhin sa isang mabuting lupain at malawak. Mula sa lupain yon, sa isang lupain dinadaluyan ng gatas at pulot, sa lugar ng mga Cananeo, Heteo, Amoreo, Perezeo, Hibeo, at Jebuseo. Now, ang Diyos ang siya nagplano na kanyang ilabas sa pagkaalipin ang bayang Israel mula sa Ehipsyo. Sabagat nakita ng Panginoon ang kanilang paghihirap sa loob ng 450 taon na pagkaalipin, nakita ng Diyos ang kanilang kalagayan. Kaya na ang layunin ng Panginoon para sila'y makalaya sa pagkaalipin, pupuksain niya ang bayang Ehipsyo. At ito'y magsisimula sa pamagitan ng pagpuksaan niya sa lahat ng panganay sa loob ng Ehipsyo. Ang problema, nandun ang mga Israel kasama sa bayan ng Ehipsyo. At ang sabi ng Panginoon, pupuksain niya lahat ng panganay sa bayang Israel, sa bayang Ehipsyo. Kaya naman ng Diyos, gumawa siya ng isang paraan kung paano magbigay ng biyaya sa kanyang mga tao. Inutusan sila na sila ay kumuha ng kordero. Walang kapintasang kordero. At sa huling gabing yun, kanila itong kakatayin, at ang dugo ng kordero ay kanilang ipupunas doon sa pintuan ng kanilang tahanan sa mga hamba. Okay? Upang pagdaan po ng Panginoon ng kamatayan, lalakpasan sila dahil mayroong dugo ng kordero. At pupunta ang Panginoon na nagdala ng kamatayan sa buong Ehipsyo at lahat ng mga panganay, kahit na tao o katulong o sa mga hayop, lahat yan ay mamamatay. Pero ang Israel, hindi sila mababawasan. Dahil yung sabi sa Exodus 12, verse 12 to 13. Ganito ang sabi.
Simulan natin sa verse 3. Ang sabi sa verse 3, sabihin ninyo sa buong kapulungan ng Israel, sa ikasampung araw ng buwan ito ay kukuha ang bawat lalaki sa kanila ng isang kordero. Ayon sa mga sambahayan ng kanilang mga ninuno, isang kordero sa bawat sambahayan. Pagkatapos, pumunta tayo sa verse 7. Pagkatapos, kukuha sila ng dugo at ilalagay sa dalawang haligi ng pinto at sa itaas ng pintuan sa mga bahay na kanilang kakainan. Now ngayon, verse 12 to 13. Sapagkat ako'y dadaan sa lupain ng Ehipto sa gabi iyon at aking pupuksain ang lahat ng mga panganay sa lupain ng Ehipto, maging tao man o hayop. At ilalapat ko ang hatol laban sa lahat ng mga Diyos ng Ehipto. Ako ang Panginoon. Verse 13, ang dugo ay magiging sa inyo'y isang tanda sa mga bahay na inyong kinaroroonan. Kapag aking nakitang dugo, lalampasan ko kayo at walang salot na papatay sa inyo kapag pinuksa ko ang lupain ng Ehipto. Yun po yung plano ng Diyos. Kung paano silang ililigtas sa pagkaalipin ng Ehipsyo na mayroon din namang paghatol sa maalipin sa kanila. Yun ang paraan ng Diyos na kailangan may mamatay na kordero at ang dugo nito ay dapat ilagay sa hamba, na ibig sabihin dapat nilang itanim sa kanilang puso na ang dugo ng kordero ang siyang tutubos sa kanila sa tiyak na kamatayan. Sinabi nga sa Hebreo 9:22 sa New Testament, for without shedding of blood, there is no remission of sin. At kung walang pagdanak ng dugo, ay walang kapatawaran ng mga kasalanan. So pagdating po ng Panginoon na may dalang kamatayan, lalakpas sila doon sa mga taong mayroong dugo sa kanilang mga pintuan. Ganito ang pagkakasugo ng Diyos kay Jesucristo. Ito ang plano ng Diyos para iligtas ang mga taong tulad ko, tulad ninyo, maging yung mga abusaya, maging sino mang makasalanan o mga adik ng shabu. Isinugo si Kristo upang kung sila'y sumampalataya sa kanila, sila ay hindi mapapahamak bagkus magkaroon ng buhay na walang hanggan. Anong kalagaran ng pagsugo kay Kristo? John 1:29, sabi, masdarin nyo, ito ang kordero ng Diyos na mag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Pag sinabing si Kristo ay mamamatay sa krus at ang kanyang dugo dadana. Ibig sabihin, tulad ng lumuntipan, papatayin yung hayop na kordero at yung dugo naman ay ilalagay sa mga hamba. Pero sa atin, ang dugo ni Kristo, kung ating sinasampalatayanan, nakalagay po sa ating puso yan. At pagdating ng kamatayan ng Panginoon, nagdadalang kamatayan, lalakpasan ka dahil nasa pananampalataya mo ang dugo ni Kristo o ang kamatayan ni Kristo na siyang katubusan ng ating kasalanan. Yan ang plano ng Diyos. May layunin ng Panginoon. At unang plano niya, tayo po ay ilabas sa pagkaalipin ng kasalanan. Kung paano ang Israel ay dapat ilabas niya sa pagkaalipin ng Ehipsyo, tayo din naman sa ating panahon ngayon, nais ng Diyos, plano ng Diyos na ilabas tayo sa pagkaalipin ng kasalanan. Sapagkat ang pagkaalipin sa kasalanan, nasa atin ang sumpa nito. Nasa ang bunga nito. At ang bunga ng kasalanan na nasa atin, maaari natin gawin tayo ay maging adik ng shabu. Maaari tayo ay maging membro ng abusayap. Maaari tayo maging killer. Maaari tayong rapist. Pwedeng gawin yan dahil nasa atin ang kasalanan. Walang sino mo maaari magsabi na mabait siya sapagkat siya'y mabait. Pero yan po ang sumpa ng kasalanan na gagawin mo ang bagay na kung saan karumal-dumal sa harapan ng Diyos. Isang pinakamarumal-dumal dyan na hindi natin nakikita sa gawa ng kasalanan, pagsisinungaling at ang pagyayabang sa ating mga sarili. Kaya nga, sa takdang panahon, ang sabi sa Galatia 4 hanggang 6, Galatians 4:4, ganito ang sabi ng banal na kasulatan. Subalit ang dumating ang ganap na kapanahunan, isinugo ng Diyos ang kanyang anak
na ipinanganak ng isang babae at ipinanganak sa ilalim ng kautusan upang tubusin ang mga nasa ilalim ng kautusan upang matanggap natin ang pagtutukso bilang mga anak. Ito ang plano ng Diyos para sa ating lahat, para sa iyo. Hindi nais ng Panginoon na tayo ay mapunta roon sa kapahamakan-bukan ng kasalanan, kundi plano ng Diyos na tayo labas sa pagkaalitin. Ngayon, hindi lamang plano ng Diyos na tayo ilabas sa pagkaalitin ng kasalanan, kundi plano din ng Diyos na tayo ipasok sa pagpapala. Ipasok tayo sa pagpapala. Anong silbi nung makalaya tayo sa pagkaalitin ng kasalanan hanggang doon lang tayo? Ang gayon ng Panginoon, plano niya, ipasok naman tayo sa pagpapala. Basahin natin 22 hanggang 23 ng ating text, Deuteronomy 6. Ganito sabi, at ang Panginoon ay nagpakita ng mga tanda at ng mga kababalaghan, dakila at matindi, laban sa Ehipto, kay Paraon at sa kanyang buong sambahayan, sa harapan ng aming paningin. At kami ay inilabas niya mula roon, upang kami ay maipasok, upang maibigay sa amin ang lupain na kanyang ipinangako sa ating mga ninuno. Now, ang Diyos, hindi niya pinalabas ang Israel sa pagkalipan ng Ehipto na wala silang paglalagyan. Bago pa lamang sila na plano na ilabas, may inihanda ng Diyos para sa kanilang titirhan. Ilalabas sila upang ipasok sila kung saan yung pagpapala. Natingnan niyo ang sabi sa Exodus 3:8. Anong klaseng pagpapala yun? Balikan natin yung kanina binasa natin. Sa verse 8, sabi, ako'y bumaba upang iligtas sila mula sa kamay ng mga Ehipsyo at upang sila'y dalhin sa isang mabuting lupain at malawak. Mula sa lupain yon, sa isang lupain dinadaluyan ng gatas at pulot sa lugar ng mga Cananeo, Hiteo, Amoreo, Pereseo, Hibeo at Jebuseo. Yun daw lugar ng Kanaan na pinaghaharian o tinitirhan ng mga Cananeo, Hiteo, Amoreo, Pereseo, Hibeo at Jebuseo ay punong-puno po ng pulot at gatas. Ang ibig po sabihin, hindi naman ibig sabihin maraming honey doon at saka maraming milk, ano? Hindi, ang ibig sabihin nun, kasaganaan, katiutsawayan, kagalakan. Lahat na yata ng maaring hanapin ng tao sa mundong ito, matatagpuan nila ron. Hindi na sila kailangang magtrabaho, nandun ang lahat ng kanilang kailangan. At ito ay pumipicture po sa mga Kristiyanong napalaya sa kasalanan. Mayroong inihandang Panginoon na isang lugar na kung saan doon silang mananatili magpasawalang hanggan na wala ng pag-iyak, wala ng problema, wala ng pagluha, wala ng pagkaramdaman, wala ng anumang problema sapagkat ito ay lugar ng Diyos na kanilang titirhan. So hindi lamang mapalaya sa pagkalipin ang plano ng Diyos sa mga tao ng Diyos, kundi maipasok sa pagpapalang lugar. Na hindi mo sinasabing ang Kanaan ay langit. No, kundi ang pangako ron, puno ng pulot at gatas, yan ay lumalarawan sa pangako ng Diyos na lugar. Na tanging Diyos lang mga pagbibigay, walang iba kundi ang langit. Alam nyo, hindi po lahat ng lumabas o nakasama ng mga mananampalataya sa Ehipto ay nakapasok sa pangakong lupain. Hindi lahat. Bakit po? Dahil hindi lahat ng mga lumabas o napalabas sa Ehipto ay totoong mananampalataya. Pagkos nasa kanila ang problema, mareklamo at iba pa, walang paniniwala sa Diyos. Paano po na lantad ito? Kung ating babasahin ng kanilang paglalakbay sa loob ng desierto, napakaraming problema. Pero, tanda natin, yung mga nangyayaring problemang yon, yung po ay paglalantad na kung sino yung hindi mananampalataya. At lahat po ng nagreklamong yon, isa-isang natutumba sa desierto, isa-isang namamatay, isa-isang nawawala,
sa lupon ng totoong mananampalataya. Kung tawagin mo second generation. Alam niyo bakit? Paano nagsimula yun? E di, pagkalabas nila sa Ehipto, tumawid sila sa dagat, himala ng Diyos. Ginagabayan pa sila ng haligi ng apoy sa gabi at haliging ulap sa araw para huwag silang masunog, huwag silang mapasok, at sa gabi naman hindi sila manigas ng lamig. At tumawid sila sa karagatan. Ikamatol sila. Ngayon, ilang araw na lang, 3 days na lang, makakarating na sila sa lupang ipinangako ng Diyos. Napakalapit na, kapatid. Andiyan na. Pero ang sabi ng Panginoon kay Moises, mababasa natin sa Numbers chapter 13, nasabi niya, magsubok ka ng mga espiya at patignan mo ang lugar na yun. Kaya nagsugo si Moises ng 12 spies. At mga ilang araw na nakabalik sila, dala-dala nila yung mga grapes na ang bunga ng grapes kasi lalaki ng 10. Ibig sabihin, talaga naman sagana sa bunga. Hindi mo na sila napagdala ng saging, hindi nila kaya buhatin. Dahil ang lalaki talaga ng bunga. So, ang dalaman nila ay yung mga ubas na pasan-pasan ng mga ano niya na talaga naman lalaki ng bunga. Pero bigat, mayroong 10 espiya na nagsumbong na hindi natin kayang masukin yan. Kasi nakita yung bunga na laki. Ganon din ang nagtanim niyan mga higante, mga anak ni anak, mga higante. Hindi natin kayang pasukin yan. Gagawin lang tayong mga grasshopper o yung yung mga tipaklong na palaman sa tinapay, kakainin tayo. Ang sabi noong 10 spies. Pero ang sabi ni Caleb at Joshua, hindi sa atin ng Diyos yan. Kailangan lang natin sakupin. Atin na yan. Kaya natin dyan magtiwala kay sa Diyos. Pero ang sabi ng mga tao, hindi totoo yan. Nabasahin natin. Numbers 13 verse 1 to 2. Ganito ang sabi. At nagsalita ang Panginoon kay Moses na sinasabi, magsubok ka ng mga lalaki upang lihim na siya sa atin ang lupain ng Kanaan na ating ibinigay sa mga anak ng Israel. So, isang lalaki sa bawat isa sa mga lipi ng kanilang mga ninuno ay susubuin ninyo na bawat isa ay pinuno sa kanilang kanila. Ayan. Nang makabalik sila, ang sabi sa verse 27 to 33, dito sabi, sumbong ng 10. Tingnan niyo sabi sa verse 27. Kanilang sinabi sa kanya, kami dumating sa lupain yun, na kung saan ay sinugo mo kami, at tunay na iyon ay dinadaluyan ng gatas at pulot. Naniwala sila, no? Naniwala talaga sila sa sinabi ni Moses sa una pa lang. Ito ang bunga niyon. Nakita nila, pinakita niya ang bunga. Then, gayon man, ang mga tao na tumira sa lupain nila, gayon man, ang mga tao na tumira sa lupain niyo ay malalakas. At ang bayan ay may pader. At napakalaki. At saka aming nakita roon ang mga anak ni anak. Ang Amalekita ay naninirahan sa lupain ng Negev, ang mga Eteo, ang mga Jebuseo, at ang mga Amoreo, naninirahan sa bundok. Sinabi nila yun yung lugar nila. Ang mga Cananeo ay naninirahan sa tabi ng dagat sa mga pampangan ng Jordan. Ngunit, pinatahimik ni Caleb ang bayan sa harapan ni Moises at sinabi, ating akitin agad at sakupin sapagkat kayang-kaya nating lupigin yun. Ngunit sinabi ng mga lalaking umakyat na kasama niya, hindi tayo nakakaakyat lamang sa mga tao yun sapagkat sila ay malalakas kaysa atin. Kaya't sila'y nagdala ng masamang balita tungkol sa lupain kanilang siniyasat sa mga anak ni Israel na sinasabi, ang lupain na aming pinaruruan upang lihim na siyasatin ay isang lupain na nilalamon ang mga naninirahan doon. At lahat ng tao na aming nakita roon ay malalaking tao. At nakita namin doon ang mga Nephilim, ang mga anak ni anak na mula sa mga Nephilim at kami sa aming sariling paningin ay naging parang mga tipaklong. At gayon din kami sa mga paningin. No, ito na. Sumibong na yung hindi talaga totoong mananampalataya. No? Ganon din naman sa grupo ng mga Kristiyano. Kahit sabihin natin, 10 milyon yung miyembro nila, pero hindi ka nakasityak totoong mananampalataya yung nandun.
O di kaya sa isang maliit na iglesia, kahit na ang sabi dumadalo yun every Sunday ay 50 piraso, pero hindi ka nakatityak kung totoong mananampalataya ang mga naman. Dahil lalabas talaga ang reklamo, lalabas at lalabas talaga ang kawalang paniniwala. Kaya ano po nangyari? Chapter 14, basahin natin, verse 1 to 4. Numbers chapter 14, verse 1 to 4. Kaya't ang buong kapulungan ay sumigaw ng malakas at ang taong bayan ay umiyak ng gabing iyon. At nagreklamo ang lahat ng mga anak ni Israel laban kina Moises at Aaron. Sinabi sa kanila ng buong sambayan, namatay na sana tayo sa lupain ng Ehipto o kaya namatay na sana tayo sa ilang na ito. Bakit kaya tayo dinala ng Panginoon sa lupain ito upang tayo bumagsak sa tabak? Ating mga asawa at ang ating mga anak ay magiging biktima. Di ba mas mabuti para sa atin na tayo magbalik sa Ehipto? Kahit sinabi nila sa isa't isa, maglagay tayo ng isang pinuno at tayo magbalik sa Ehipto. Karoon parang kodita. Nagtayo sila ng panibagong leader sa kapulungan. Alam mo, simula nung pumasok ko sa church na ito, dyan sa Molino Great Life, maraming problema tuloy. Hindi ko na magawa yung dati yung ginagawa. Masyadong mahigpit si Pasto. Lagi nang tinutumbok sa preaching. Kinakailangan, matinta pa lagi. Mabigat. Buti pa yung pumili na tayo ng panibagong Pasto. Well, natuwa ba ang Diyos dyan? Alam niyo na kung anong sagot? Chapter 14, verse 19 hanggang 23. Ang sabi po sa verse 19 hanggang 23, ang sabi ng Panginoon, nagalit ang Panginoon, no? Pero si Moises, maukitad sa unang talata, si Moises ay nagmakawa sa Diyos. Yung pastor nila nagmakawa. Panginoon, huwag ko silang patayin. Huwag ko silang parusahan. Dahil kung papatayin mo sila, pangalan mo ang masisira. Pangalan mo ang madadamay. Kaya sabi sa 19, hinihiling ko sa iyo, patawarin mo ang kasamaan ng bayan ito ayon sa kadakilaan ng iyong tapat na pag-ibig. Yun talaga ang layunin, ang puso ng mga leader sapagkat alam nila ang kanilang katungkulan. Hebrews chapter 13, verse 17, na pananagutan talaga ng leader ang buong kapulungan. Mananagot sila sa Diyos, araw-araw. At ayon sa iyong pagpapatawad sa bayan ito mula sa ito hanggang ngayon. 20. At sinabi ng Panginoon, ako'y nagpatawad ayon sa iyong salita. Pinakinggan ng Diyos ang pag-iusap ni Moises. Gayunman, ang sabi ng Diyos, na kung paano ako'y buhay at kung paano mapupuno ng kaluwalhatian ng Panginoon ng buong lupa, wala sa mga taong iyon na nakakita ng aking kaluwalhatian at ng aking mga tanda na aking ginawa sa Ehipto at sa ilang. Ngunit inukso pa rin ako nitong makasampung uli. Bilang na bilang ng Panginoon yung pag-rebelde ng mga walang pananampalataya. Nakita nilang karya ng Diyos. Pagtawid sa dagat, yung haliging ulat, nakita na lahat. Pero ang sabi dyan, makasampung ulit ang kanilang reklamo. Hindi dininig ang aking tinig. Kaya sa 23, ang makikita sa lupain na aking ipinangako sa kanilang mga ninuno at walang sino man sa kanila na humamak sa akin ang makakakita nito. Doon, wala pong makakapasok sa lupang pangako. Hindi sila makakapasok. Kaya sila, kung ating titignan ng kasunod na pangyari, isa-isang namamatay. Lahat po ng henerasyon na yun, na walang panampalataya sa Diyos, na bibili sa Diyos, isa-isang namamatay sa desierto. Kaya nga, hinayaan ng Diyos na ang paglalakbay nila, imbes 3 araw lang na paglalakbay ay lupang pangako na, ang ginawa ng Diyos, ginawa niyang 40 taon na paikot-ikot na para silang naliligaw. Bakit po? Para maubos lahat ng hindi totoong mananampalataya. At ikalawa, upang tumibay naman ang mga nananatili sa panampalataya.
sila ay tumibay, lumakas sa pagtitiwala sa Panginoon. Ito yung mga lahi ni Caleb at yung mga lahi noong below 20. Sapagkat ang mga reklamador noon ay nasa edad 20 pataas. At yung mga below noon, yun ang iniwan ng Diyos. Yun ang natira. Kaya sila nakapasok sa pamumuno ni Josue sa lupang Canaan. Ano pong naging hadlang? Bakit hindi sila nakapasok sa lupang pangako ng Diyos? Kaya yung plano ng Diyos dahil sa kanilang unbelief. Nakikita nila kung anong nangyayari sa kapulungan. Nakita nila kung paano gumawa ang Diyos sa kanilang mga buhay. Nakatikim sila ng kabutihan ng Diyos sa kanilang buhay, pero lumabas sa kanilang sarili, wala silang pananampalataya. Ang gusto lang nila, sama-sama lang. Kung sinabi ng marami, doon sila kumakaroon. Ngayon, sa atin naman tanong, anong umadal sa atin? Bakit hindi pa natin maibigay yung ating totoong pananampalataya? Gayong ang plano ng Diyos ay napakalinaw. Ikaw ay ilabas sa pagkalipit ng kasalanan at ipasok sa lugar ng pagpapala ng Diyos. Ano ang nakakandang sa iyo? Ilang taon na tayo nagsasama, pero wala pa rin commitment. Ano ang hadlang? Tayo ba'y mananampalataya? O baka naniniwala lang tungkol sa Diyos, pero hindi talaga sumasampalataya na ang Diyos ang makapagliligtas sa iyo? Mayroon pong paalala o babala sa ating panahon ngayon na mag-ingat tayo sa ating pagsasama-sama sa mga totoong mananampalataya. Hindi ka pwedeng maging katulad nila hanggat walang pagbabago ng puso. Dala ko sinabi ni Michael, nakatulala ko yung mga pinuli na parang kami yung mga ibon nakapakong doon sa sanda ng mustasa. Pero hindi kami yung mustasa. Nakikinabang na kami sa mustasa. Sabi ko sa mga kayo na mapabilang ka sa mga sanda ng mustasa, hindi ko natin yung ibon. Ang sabi sa Hebreo 4, versikulo 1, mulay natin ito mga kapatid sa inyong mga sarili. Hebreo 4, versikulo 1 hanggang 2, at lumundag tayo mamaya sa 6 hanggang 7. Ganito sabi. Kaya't habang nanatiling bukas ang pangakong makapasok sa kanyang kapangyarihan, mag-ingat kayo na baka sino man sa inyo ay hindi makaabot doon. Verse 2, sapagkat dumating sa atin ang magandang balita. Gaya rin naman sa kanila, itong Israel nito. Ngunit hindi nila pinakinabangan ang pangangaral na narinig nila sapagkat hindi sila naging kalapit sa pamamagitan ng pananampalataya ng mga taong nakarinig. Yung mga nakarinig na iba, pati siya, nakita niya, totoong mananampalataya. Pero siya rin nakarinig ng mabuting balita, pero wala siyang pananiwala. Kaya nalaglag sila. Verse 6 hanggang 7. Kaya, yamang nananatiling bukas para sa ilan upang makapasok doon. At ang mga pinangaralan ng magandang balita ng una ay hindi nakapasok dahil sa pagsuway. Siya ay muling nagtakda na sa araw. At ito yun, sabi ko ngayon, na pagkatapos ng ilang panahon ay sinabi sa pamagitan ni David, ang ngalan ni David, gaya ng sinabi nung una. Ngayon, kung marinig ninyo ang kanyang tinig, huwag niyong pagmamatigasin ang inyong mga puso. So yung kawalang punong panampalataya, bagamat naniniwala sa Diyos, pero walang panampalataya na sapat ang Diyos o si Kristo na pag-atangan niya ng kanyang kaluluwa. Yan po ang sabi niya. Matigas ang puso. Mag-ingat tayo sa ito. So, ang plano ng Diyos sa buhay ng tao,
tayo ay alisin sa pagkaalipin ng kasalanan. Ikalawa, hindi lamang alisin sa pagkaalipin ng kasalanan, kundi ipasok sa lugar ng pagkapatid. Yun ang naging. Pero bilang pangatlong plano ng Diyos sa atin na tayo malayang makapasok doon sa pinangatong lugar ng Panginoon, ito yung pangatlo. Plano ng Diyos na tayo mamuhay ayon sa banal na kasulatan. Kaya marami pong turo ang Kristiyano na bawal, wag, hindi dapat. Gawin ito. Hindi po para tayo maligtas, kundi ang mga Kristiyano dapat nakakarinig ng aral, salita ng Panginoon para malaman nila kung ano yung hindi dapat nilang gawin. Kung ano yung kasalanan nandyan sila sa kanila na nakikita ng Diyos. Kaya natutumbok tayo sa ating mga kasalanan sapagkat nais ng Diyos na mamuhay tayo ayon sa banal na kasulatan. Ito yung sabi sa 25 to 26 ng ating text. Deuteronomy chapter 6 verse 25. Ang sabi, 24 pala, sorry. At iniutos ng Panginoon sa amin na gawin ang lahat ng mga tuntunin ito na matakot sa Panginoon ng Diyos sa ikabubuti natin magpakilandan upang ingatan niya tayong buhay gaya sa araw na ito at magiging katuwiran sa atin kapag maingat natin isinasagawa ang lahat ng utos na ito sa harapan ng Panginoon natin Diyos gaya ng iniutos niya sa atin. Mayroong utos ang Panginoon sa atin. Hindi tayo pwedeng mamuhay sa Kristiyano ayon sa gusto natin. Hindi tayo pwedeng gumawa ng trabaho natin ayon sa gusto natin. Hindi tayo pwedeng gumawa ng mga plano ayon sa gusto natin. Hindi tayo pwedeng magsalita ng gusto natin sabihin ayon sa gusto natin. Ang sabi dyan, andyan ang kautusan ng Diyos na siyang ikabubuti natin. Now, bilang mga mananampalataya, dito tayo nabubuhay ngayon sa kautusan. Hindi para maligtas, kundi para tayo ay maging mabuti at maging totoong obedient sa Panginoon. Pero hindi tayo perfecto. Gaya nung second generation, namatay na si Moises, pumalit si Joshua. At si Joshua ngayon na nagpatuloy. Ang utos sa kanya, huwag mong iwala sa iyong bibig. Ibig sabihin sa lahat ng mga Israelita, ang kautosan ito, bulay-bulayin mo ito araw-gabi. Ibig sabihin, i-recite mo ito palagi sa buong Israel. At sila nakapasok. Hindi sila perfecto, pero nakapasok. Dahil sila'y lumago habang sila'y nagdaan. Now, para sa mga susunod na henerasyon na hindi nakasaksi sa nakitang himala ng Diyos kapangyarihan, ang utos ng Panginoon, ibalita sa kanila ang buong pangyayari. Isulat lahat bilang kautusan upang malaman nila kung ano yung ginawa ng Diyos sa mga naunang mananampalataya at kung anong ginawa ng Diyos sa mga walang pananampalatayang nauna. Hindi ang sabi muli sa verse 20 to 23. Ang sabi ng banal na kasulatan, kapag tatanungin ka ng iyong anak sa panahong darating, ang kahulugan ng mga patutuo, mga tuntunin at mga batas na iniutos sa iyo ng Panginoon nating Diyos, iyong ang sasabihin sa iyong anak, kami ay naging mga alipin ng Paraon sa Ehipto. At inilabas kami ng Panginoon sa Ehipto sa pamamagitan ng makapangyarihang kamay. At ang Panginoon ay nagpakita ng mga tanda ng mga kababalaghan, dakil at matindi dahil laban sa Ehipto kay Paraon at sa kanyang buong sambahayan sa harapan ng aming paningin. Sapat na yung ipaliwanag sa kanila, ituro sa kanila kung anong ginawa ng Diyos sa naunang henerasyon at dahil doon, sapat itong sampalatayanan nila para sila tumibay sa kanilang tiwala sa Diyos. Faith cometh by hearing. Kaya napakalaga po sa akin ang banal na kasulatan habang tayo naglalakbay sa mundong ito patungo sa lugar ng pangako ng Diyos. Hindi tayo makakarating doon kung hindi tayo nakakatitiyak na nasusunod natin ang kanyang salita. Hindi para maligtas,
Sapagat ang mga naligtas, susunod talaga. Pero yung mga hindi naligtas, magre-rebelde yan. Yan po ang pinakasukatan kung sino ang totoong mananampalataya. Ang sabi nga sa Romans chapter 1 verse 17, by faith, ang sabi, through faith, the just shall live by faith. Sa magitan ng pananampalataya, ang isang taong matuwid, diyan siya nabubuhay. Nabubuhay siya being obedient sa Panginoon sa magitan ng pagsunod sa kausap o salita. So nakita natin, plano ng Diyos na tayo ilabas mula sa pagkalipin ng kasalanan at ipasok sa lupang pangako. Pero bago tayo makarating sa lupang pangako, ibinigay ng Diyos ang utos sa ilan upang tayo ay maging masunodin, obedient sa Kanya, nang mamuhay tayong may katwiran at kabanalan. For without which, no man shall see the Lord. Sabi sa Hebrews, sama pong leksyon, mga kapatid. Masakit ba, masama ba ngayon na kayo makarinig ng mga pagsaway, ng mga review? Hindi. Kailangan ito ng Diyos. Kailangan ng Diyos na ungkatin ang ating sarili sapagkat naririto po tayo sa lupa. Sapagkat kung nariyan yung kasamaan, yung remaining sin natin ay nag-ahari pa, hindi natin siya masusunod. Hindi tayo makapamuhay ng banal at mabuhay. Kaya habang wala pa tayo sa langit, narito sa lupa, naglalakbay pa tayo. At kailangan natin ang gabay ng kautusan ng Diyos. At isa itong ginagawa natin. So bilang mananampalataya, binigyan tayo ng Diyos ng higit pa sa ating needs. Bilang mananampalataya, ikaw ay inilabas sa paggalipin sa kasalanan. So wala ng condemnation para sa iyo. At ngayon, ikaw ay ipapasok sa kanyang kaluwalhatian. At upang tayo makapasok doon na walang problema, binigyan tayo ng kautusan upang sundin natin ang kanyang kalooban. Dapat tayo maging obedient unto the end. Hanggang katapusan. Naroon ang perseverance of the saints. So, ang kalayaan po natin ay hindi bunga ng kabutihan. Yung iyong kalayaan sa kasalanan, kung ikay Kristiyano na, hindi ay bunga dahil sa iyong meron kang ginawa na mabuti. Sapagkat kung sa pamamagitan ng kabutihan o sa pamamagitan ng pag-atin mo ng mga gawain ay yun ang paraan para iligtas ka, magkakamali tayo sapagkat ang Israel 450 years silang gumagawa ng mabuti sa kapwa habang sila ay nasa Ehipto. Pero alipin pa rin sila ng Ehipto. Sila po'y tumatawag ng mga Diyos-Diyosan. Very religious ang mga Israelita. Hindi lang kilala ang totoong Diyos hanggang dumating si Moises. Pero hindi nangangahulugan, sila ay mabuting tao bagmat sila ay pinili ng Diyos. Pero kahit anong reliyong gawin nila, naalipin pa rin sila ng Ehipto. Hanggat hindi sila makalaya sa Ehipto, walang silbi yung kanilang good works, walang silbi yung kanilang pananampalataya. Hindi po kabutihan ng tao at pagpamiyembro ng iglesia ang kaligtasan. Hindi po yun. Kundi Diyos lamang ang siyang makapag-iligtas. So ano pong nais ng Panginoon sa atin? Anong plano? Plano ng Diyos sa ating mga pinalaya ay maging malago tayo sa pagsunod sa kalooban ng Diyos hanggang marating natin ang lupang pangako, yung syudad. Sabi nga sa Hebrews doon sa mga heroes of faith na hindi nalintana na sila namumuhay lamang sa kapal, wala silang permitting bahay, squatted sila sa mundong ito. Bakit po? Hindi sila nalulungkot na wala silang bahay, na wala silang kotse, hindi sila nalulungkot. Hindi ang sabi sa Hebrews chapter 11 verse 9. Verse 9 to 10, ganda po sa English yun, ano? Ang sabi ko sa 9, sa pananampalataya,
Siya'y dumayo sa lupang pangako na tulad ng sa ibang lupain at nanirahan sa mga toga na kasama sina Isaac at Jacob, na kapwa mga tagapagmana ng gayon ding pangako, sapagkat siya'y umaasa sa lungsod na may mga kinasasaligan na ang nagplano at nagtayo ay ang Diyos. Ang sabi sa Ingles, sa verse 9, by faith he went to live in the land of promise, as in a foreign land, living in tents with Isaac, Jacob, heirs with him of the same promise. For he was looking forward to a holy city, looking for a city, whose foundation, whose designer and builder is God. Kaya hindi po sila nalulungkot kung para silang ari-arian sa lupang ito. Dahil alam ni Abraham, alam ni Isaac, alam ni Jacob, dahil man lang tayo sa mundo nito. Yan ang nais ng Panginoon na makalaya tayo. Upang tayo may katiyakan, dapat makatiyak tayo na tayo may mananampalataya na tayo tinuro sa Kristo. At yan ang mapapatunayan sa magitan ng ating pagsunod sa kanyang kalooban kung ang sinasabi ng pagsunod. Hindi sumasalangat, hindi nagreklamo, kundi nagtitiis ng wakas. Nang sa ganun, napakalawak po ang daan ng langit para sa mga mananampalataya na titiwala. Tayo mo. Opo, Panginoon, hindi po mabilang ang hirap na aming dinadanas dito sa lupa. Ngunit ayon po sa kasulatan sa Roma 8, ang hirap na aming pagtitiis sa karamdaman, sa problema, sa kawalan, Lord, hindi may kukumpara sa kalwalhatiang naghihintay para sa amin. Lugar na kung saan iyong itinakda sa mga taong inyong tinawag, na may panampalataya, nagtitiis hanggang wakas upang ikaw ay makapili. Nawa nga po, Panginoon, maalala namin kung ano ang iyong plano sa buhay natin. Plano ninyo, kami po ay ilabas sa pagkalibing kasalanan upang makapasok sa iyong pong pinangakong lugar. At dahil dyan, binigyan kami ng kausan upang dito po mababatay ang aming pong pagiging masulong sa inyo. Ang susunod namin ang iyong kalooban upang kami tumibay sa aming panampalataya, mamuhay sa kabanalan at katuloy. Kapag walang kabanalan, hindi namin ito. Maraming salamat po kung ang dalangin sa pangalan ng Panginoon.